Gusto ni Chloe na hilutin ang pang-upo na nananakit, pero hindi niya magawa dahil nahihiya siya sa lalaking kaharap. Parang lapitin ka ng disgrasya, komento ni Ben maya-maya. Bahagya pa nakakunot ang noo nito. Chloe, tumatalab na. Sabay silang napalingon ni Ben sa gilid nila nang biglang sumingit si Dindo sa eksena. Napansin niya ang panlalaki ng mata nito habang nakatitig ito sa kanya. Tutok din ito ang bibig gamit ang isang kamay nito. Kinunutan niya ng noo ang kaibigan. Tumatalab ng sumpa sa'yo, hinahabol ka na ng malas. Nanlaki ang mga mata ni Chloe sa sinabi yun ni Dindo. Anak ng pating. Mukhang tama si Dindo. Mukhang hinahabol na siya ng malas dahil sa sunod-sunod na disgrasya na nangyayari sa kanya nitong makalipas na araw. Anong sumpa? Sinong hinahabol ng malas? Lalo nanlaki ang mata ni Chloe nang marinig ang tanong na yun ni Ben. Nang sulyapan niya ito, nakita niyang palipat-lipat ito ng tingin sa kanilang dalawa ni Dindo. Mababaka sa mukha nito ang kalituhan. Sinumpa kasi kami nahahabulin ng Hindi na natapos ni Dindo ang iba pa nitong sasabihin nang bigla siyang tumayo mula sa kinauupuan at tinakpan ang bibig nito. Shut up, Dindo lalay! Sabi niya na nalalaki ang mata. Mula naman sa gilid ng kanyang mata ay nakita niya ang pagkakasalubong ng kilay ni Ben habang nakatingin sa kanya. Akitin siya. Nanlalaki ang mata ni Chloe nang marinig niya ang sinabing yun ni Dindo. Anong sinasabi mo dyan? Sabi niya sa kaibigan. Humarap si Dindo sa kanya at tinitigan siya nito sa mga mata. Akitin mo si Ben. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Chloe. You know me, Dindo. I don't mix business with pleasure. Ipiniikot ni Dindo ang mga mata sa sinabi niya. Ang sinabi ko, akitin mo. Hindi ko naman sinabing makipag-ano ka kay Ben. Sagot ni Dindo, dahilan para hampasin niya ito ng mahina sa balikat. Ang bibig mo, Dindo. Ang loko. Ay, linis ako yun ng alkohol eh. Sabi niya, pagkatapos nun ay ibinaling niya ang tingin sa ibang direksyon para itago rito ang biglang pamumula ng magkabilang pisngi niya sa sinabing yun ng kaibigan. Humalakhak lang naman si Dindo. But seriously, kailangan mo ng kumilos, Chloe. Mukhang nag-uumpisa ng umepekto sa iyong sumpa. Hinahabol ka na ng kamalasan. Sige ka, kapag hindi ka kumilos dyan, masahabulin ka pa ng malas. And the worst is, tatanda kang dalaga. Gusto mo ba yun? Sunod-sunod naman ang umiling si Chloe. Kung ganun, pumayag ka na sa suggestion ko. Hindi ka na rin lugi kay Ben, gwapo. Sabi ni Dindo, sabay taas ng isang daliri. Single, mayaman, mabango. May magandang apelyido. At may bonus pa, yummy at mukhang masarap ang halikan. Yung mapupulang labi nito. Habang sinasabi nito yun, ay kulang na lang ay maglupasay si Dindo sa harap niya sa kilig na nararamdaman. At kung ako ang pagpipiliin kung si Ben, Chino, Adi o si Omar, syempre kay Ben na ako. I can't do that. Tumaas ang isang kilay ni Dindo. You can. Hindi ko alam kung paano mangakit. Nangislap ang mga mata ni Dindo. Madali lang yan. Kailangan natin maghanap ng taong pwedeng magturo sa'yo. At may kakilala ako. Pagpapatuloy nito sabay kindat sa kanya. Pagkatapos ay kinuha nito ang cellphone na nakalapag sa ibabaw ng mesa. Queenie! Banggit nito sa pangalan na nasa kabilang linya. Nakatitig lang naman si Chloe kay Dindo habang kausap nito si Queenie. We need your help. Ay, wala akong pera. Kay Rafi ka na lang umutang. Mayaman yun. Dahil na loudspeaker yan ay rinig na rinig niyang sinabi ni Queenie. Hindi niya napigilan ang pag-iikot ng mga mata. Hindi ako mangungutang, magpapaturo lang kami sa'yo. Nang ano? Magpapaturo kayo kung paano maging maganda? Ay, hindi yun na ituturo. Nasa dugo yun. Wika ni Queenie sa kabilang linya. Humalakak pa ang bruha. Duh! Hindi na namin kailangan magturo dahil maganda na kami. Excuse me at sa ating magkakaibigan, aminin nyo. Ako ang pinakamaganda. Singit ni Chloe. At ako ang pumapangalawa. Segunda naman ni Dindo. Anong ikaw ang pumapangalawa? Ako kaya? Ako. Hindi ako. Ako nga. Mali ka. Ako. Kahit ano mo kay Chloe. Tumingin sa kanya si Dindo. Chloe? Sino mas maganda sa amin ni Queenie? Tanong ni Dindo sa kanya. Tumaas ang isang kilay niya na makitang tinuturo nitong sarili. Huwag na kayong magtalo na dalawa. Basta ang importante, mas maganda ako sa inyo. Hay, back to our topic na nga tayo. Maya-maya ay wika nito. Okay. So, anong ipapaturo niyo sa akin? Sumulyap muna si Dindo sa kanya bago ito nagsalita. Magpapaturo si Chloe kung paano ang tamang paraan para mangakit ng isang lalaki.
Nasabi kasi sa akin ni Sarah na inakit mo lang daw si Strike. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Chloe. Strike? As in, Strike Meneses ng Section Maliwanag Batch 07? Tanong ni Chloe. Niyugyug pa niya ang braso ni Dindo. Iisa lang kasi ang kilala ni Chloe na Strike at walang iba yon kundi ang lalaking kabatch niya o kabatch nila noong high school. Oo. So, totoo talaga yung chismis na naririnig namin tungkol sa inyong dalawa? Aha, sabi ni Queenie. Grabe, may Jared ka na nga noon, may Strike ka pa. Ikaw na, Queenie. Alam kasi ni Chloe na crush ni Queenie si Jared, ang Guardia Civil ng section nila. Siyempre, iba na kapag charming. So, anong ginagawa mo para akitin si Strike? Pinakitaan ko ng cleavage? Mayroon ka nun? Sabay na wika nilang dalawa ni Dindo. FYI, Chloe Bell. At Dindo Lalay ha? Meron ako nun ha. Kapbi pa. Oh, talaga? Baka bilbil lang tinutukoy mo. Hello, Chappy ka Dindo. Hindi ka naman mabiro, Queenie. Sige, ano pa? Tumikim si Queenie. Ganito ang gawin mo, Chloe. Titigan mo sa mga mata yung lalaking akitin mo. Pagkatapos nun, ipungay mo ang mga mata mo. At syempre, habang nakatitig sa iyo ang lalaki, pasimple mong kagatin ang labi mo. Yung pademure, ah. Tapos magsuot ka ng magandang damit. Yung huhubog sa katawan mo. Yung kita ang legs. Alam mo na. Yung isa sa mga kahinaan ng lalaki. Pagpapatuloy pa nito. Sunod-sunod namang napalunok si Chloe sa sinabi ni Queenie. Parang hindi niya ma-imagine na ginagawa yun sa harap ni Ben. Oh, narinig mo, Chloe. Ganun doon dapat mong gawin sa harap ni Ben. Pakitaan mo ng legs. Parang hindi ko naman kaya yun. Kayanin mo. Tandaan mo, nakasalalay dito ang future mo. Pag-iisipan ko. Akmang maglalakad siya nang mapatid siya sa nakaharang na paa ni Dindo. Napasubsob ang mukha niya sa carpeted floor ng sala nila. Ow! Ano, Chloe? Pag-iisipan mo pa ba? May himig ng pabibiro sa boses ni Dindo. Hindi na. Chloe, you can do this. Pagpapalakas loob niya sa sarili habang nakatingin siya kay Ben. Naabala ngayon sa pagbuklat ng folder na naglalaman ng draft ng interior home design na gawa niya. Inhale and exhale, sabi niya sa isip. Ginawa naman ni Chloe yun dahilan para mag-angat ng tingin si Ben. Okay ka lang? Okay lang ako. Pagkatapos nun ay pilit na inalala ng kanyang isipan ang sinabi ni Queenie kung paano niya aakitin si Ben. Show your legs. She crossed her legs. Ay, hindi pala. Makikita ni Ben ang maputing legs niya dahil natatakpan yun ng mesa. Kasalukuyan kasi silang nasa isang restaurant na dalawa. Sa halip na sa opisina nito sila magkikita, ay suggestion ni Ben na sa isang restaurant na lang. Titigan sa mga mata si Ben at pasimpleng kagatin ng labi. Yun nga ang ginawa ni Chloe. Tinitigan niya sa mga mata si Ben. At ang mapansing sinasalubong nito ang titig niya, pinagpungay niya ang mga mata niya. Dahan-dahan din niya kinagat ang labi. Bumaba ang tingin ni Ben ron. At napansin ni Chloe ang paggalaw ng alam sa apol ng binata habang nakatitig ito sa labi niya. His eyes become darker too. Effective shocks. Anong susunod kong gagawin? Nasa kalagitnaan si Chloe ng pag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin nang malaki ang mga mata niya, nang maramdaman niya ang malamig na bagay na dumampis sa katawan niya. Napayuko siya kung ano yun at dun lang nalaman ni Chloe na nabuhusan na pala siya ng tubig. Sorry ma'am, sorry hindi ko po sinasadya. Mula ron inalis ni Chloe ang tingin at inilipat niya yun sa lalaking waiter na nasa gilid niya na walang tigil sa paghingi ng sorry. Sorry po talaga ma'am, hingi muli nito ng paumanhin. Mula sa gilid ng kanyang mata ay nakita niya ang pagsulyap ng ibang customer sa direksyon niya. Saglit siyang napapikit. Talagang hinahabol na siya ng kamalasan. Okay lang. Ngumiti din siya ng pilit. Isang beses pang humingin ang waiter ng paumanhin bago ito umalis sa harap niya. Napatingin naman si Chloe sa sariling damit na basa. Napapikit muli siya ng mata nang mapansing bumakat ang itim niyang panloob na suot niya. Medyo manipis na damit kasi ang suot ni Chloe sa sandaling yun. Maya-maya ay nagmulat siya ng mata nang maramdaman niyang may pumatong na bagay sa katawan niya. Pagmulat nakita niya ang itim na coat ni Ben na nasa katawan niya. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Ben na nakatayo sa gilid niya. Isuot mo muna yung coat ko. Okay. Punta lang ako saglit sa restroom ha.
Nang tumayo ito ay nagumpisa na siyang maglakad patungo sa restroom. At habang naglalakad siya, hindi niya napigilan ang sarili na amuyin ang coat ni Ben. Nakatigit kasi ang amoy ni Ben sa coat nito. Mabilis lang naman si Chloe sa loob ng restroom. Inayos lang niya ang sarili at lumabas na ron. Habang naglalakad siya pabalik sa kinaroroonan ng mesa nila, ay unti-unting nagsalubong ang mga kilay niya nang makitang hindi na nag-iisa si Ben sa mesa nila. Nakita niyang may babae itong kasama at kausap. Yes, I'm already engaged. Nanlaki ang mga mata ni Chloe nang marinig ang sinabing yun ni Ben sa babaeng kausap nito. What the? May fiancé na pala ang lalaking inaakit niya. Oh really? Where is she? Narinig ni Chloe na tanong ng babaeng kausap nito. Sa pagkakataong yun, tumingin si Ben sa direksyon niya. Nang magtama ang mga mata nila, ngumiti ito at bigla siyang napakapit sa silya na malapit sa kanya nang maramdamang tila nang hihina ang tuhod niya. Here she is, sagot ni Ben habang nakatingin sa direksyon niya. Napalingon naman si Chloe sa kanyang likod para tingnan kung nandun ba ang tinutukoy ni Ben na fiancé nito. Pero walang makita si Chloe na babae na nasa likuran niya. In fact, siya lang ang babae na nandun. Chloe, ibinalik niya ang tingin kay Ben. Ha? Nakangiting naglakad si Ben palapit sa kanya. Napaigtad siya nang hawakan siya nito sa bewang. Pagkatapos nun ay maingat siya nitong inalalayan sa paglalakad patungo sa harap ng babaeng kausap nito. Jen, this is Chloe Del Rio. May fiancé. What the? Nanlalaki ang matang sinulya pa ni Chloe si Ben nang marinig niyang sinabi nitong yun sa babaeng nagngangalang Jen. Naramdaman ni Chloe ang mahinang pagpisil ng binata sa bewang niyang hawak nito. And Chloe, this is Jen. What's going on? She asked, almost whispering. Naguguluhan kasi si Chloe sa nangyayari. Naguguluhan siya kung bakit ipinakilala siyang fiancé nito. I'll explain to you later. Just go with the flow. Bulong din ni Ben. Maya-maya ay sabay silang napatingin kay Jen nang tumikhim ito. Hi, sabi ni Jen sa kanya. Sabay lahat ng kamay nito sa harap niya. Tinanggap naman ni Chloe ang kamay nito. Nice to meet you, Chloe. Ngumiti siya. Nice to meet you too. So, when is the wedding? Tanong ni Jen pagkatapos nitong kamayan siya. 1 month from now. 2 weeks from now. Sinulya pa ni Chloe si Ben na magkasalungat ang sagot nilang dalawa. Mula sa gilid ng kanyang mata ay napansin niyang pagtaas ng isang kilay ni Jen habang palipat-lipat ito ng tingin sa kanilang dalawa. Hinaplos niyang dibdib ni Ben dahilan para mapaigtad dito. Han, it's 1 month from now. Tabinging ngumiti ang binata, nakamot din nito ang ulo. 1 month pa ba? Akala ko 2 weeks na lang eh. Excited na kasi akong mapalitan yung apelido mo. Dagdag pa nito. At hindi may paliwanag ni Chloe kung bakit kinikilig siya sa sinabing yun ni Ben, kahit na isang palabas lang yun. Okay, now, explain. Wika ni Chloe kay Ben nang makaalis na si Jen. Humalukip-kip siyang isinandal ang likod sa silya at tinitigan nito mabuti. Bumuntong hininga si Ben. Isinandal din ng binata ang likod sa silya. She's Jen, my ex-girlfriend. We've been together for almost 6 years. Napakurap-kurap si Chloe. 6 years? Yes, we're college sweetheart back then. She's beautiful, smart, achiever, and the kindest woman I ever met. Gustong tumutol ni Chloe sa huling sinabi ni Ben. Kindest woman ba ang babaeng yun? Parang hindi naman. Ang gaspang nga ng ugali. At yun yung isang dahilan kung bakit ko siya nagustuhan. Niligawan ko siya hanggang sa sinagot niya ako. Masaya kami sa relasyon namin, mahal namin ang isa't isa. Sa panahon ding yun, kay Jen umikot ang buhay ko. Huminto ito saglit at nagpatuloy muli sa pagsasalita. At pagkatapos namin graduate ng college, nagtrabaho ako sa kumpanya namin. Pinagbuti ko ang pagtatrabaho para makaipon agad ako ng pera. Gusto ko kasing yayaing magpakasal si Jen. I was so confident na oo ang magiging kasagutan niya nung mag-propose ako sa kanya ng kasal. But I was wrong dahil tinanggihan niya ang proposal ko. She's not yet ready. Dahil mahal ko siya, inintindi ko na lang siya. Baka talagang hindi pa siya handa, pero makalipas ng 1 linggo pagkatapos ng proposal ko, nalaman ko na lang na nagpunta siya ng ibang bansa at tinanggap niya yung offer sa kanya na maging modelo. She left me hanging. Isang sulat lang ang tanging iniwan niya sa akin. She said I'm sorry and she want to break up with me. Ngumiti ng mapait si Ben nang matapos itong magkwento. And after 2 years, muli kami nagkita. Yung ang kanina. I was shocked dahil ibang-iba siya sa Jen na nakilala ko noon. She was full of herself. Ben, wag mong mamasamain itong sasabihin ko ha.
Pero tutulo ko sa sinabi mong she's kindest woman you ever met. Nakita mo naman, di ba? Hindi siya ganun. At anong tingin niya sa sarili niya? Porque modelo na siya, ang tingin niya sa sarili niya, Diyosa? Parang nga siyang saranggola sa sobrang payat eh. Sa kabila ng seryosong pag-uusap nila, nakita niya ang pag-angat ng dulo ng labi ni Ben, tanda ng pangiti. At hindi maipaliwanag ni Chloe kung bakit pakiramdam niya ay parang may kulisap na naglalaro sa kanyang tiyan. She's already changed. Hindi na siya yung dating Jen na kilala ko. Hindi na siya dating Jen na minahal ko. So, why me? Bakit mo ako pinakilala sa ex-girlfriend mo na fiancé mo? I was shocked with her sudden change. At lalo na nung tinanong niya ako kung may girlfriend ba ako. Sinagot ko siya ng wala pero alam mo ba kung ano naging reaksyon niya sa sagot ko? Pinagtawanan niya ako. Sinabi din niya sa akin na kaya ako hindi pala nagkakaroon ng girlfriend dahil hindi pa ako nakaka-move on sa kanya. Na hindi ko pa siya nakakalimutan. Hindi naman daw niya ako masisisi dahil siya daw yung tipo ng babae na mahirap kalimutan. Hindi mapigilan ni Chloe ang magtaas ng kilay. Wow. Just wow. Ang taas ng level ng kayabangan. At sa sandaling yun, gusto kong putulin yung pag-ilusyon niya. Sinabi kong wala akong girlfriend, pero may fiancé na ako. At dahil tamang-tamang ikaw ang kasama ko sa sandaling yun, ikaw ang pinakilala ko na fiancé ko. Pagpapatuloy ni Ben. Believe din naman ako dyan sa ex mo ha. Ang taas ng level ng kayabangan. Mabuti na lang at agad mong pinutol yung pag-ilusyon niya. Nang sabihin mong may fiancé ka, kahit kasinungalingan lang yun. And thank you for that, Chloe. Thank you for your cooperation. I really appreciated it. Iwinagaywan niya ang isang kamay sa harap nito. Maliit na bagay. Sabi niya, namingiti sa labi. Naningkit ang mga mata ni Chloe ng pagbaba niya sa sinasakyang taxi ay agad niyang namataan si Ben na may kausap na babae. At nang makilala niya ang babaeng yun, lalong naningkit ang mata niya. Bakit nandito ang haliparot na to? Tukoy ni Chloe sa babaeng kausap ni Ben. Si Jen. May usapan sila ni Ben na magkikita sa Mads Furniture Shop. Nang aprobahan ng binata ang ginawa niyang interior home design, ay inumpisahan na niya ang pag-ayos ng bahay nito. Sinabi din ni Ben na gusto nitong sumama sa pagbili ng mga furnitures para sa bahay nito. Sa pagkakataong yun, doon lang siya tuluyang lumapit sa mga ito. Oh really? What a coincidence! Parehas tayo ng furniture shop na pinuntahan. At parehas pa tayo ng dahilan kung bakit tayo... Han? Hindi na natapos ni Jen ang iba pang sasabihin nang magsalita siya. Sabay na napalingon ng dalawa. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis na magtama ang mga mata nila ni Ben. Hindi siguro nito nagustuhan ang biglang pagsulpot niya. Maya-maya lihim siyang napangiti nang may maisip siya. Well, medyo pilyang gagawin niya para lalong mainis ang babae sa kanya. Bago pa magbago ang isip ni Chloe, dumukwang na siya at mabilis niyang hinalikan sa labi si Ben. Naramdaman niya na natigilan ito mula sa kinatatayuan. Lumayo siya ng bahagya sa binata. Hindi lang niya mabigyan ng kahulugan kung anong klaseng emosyon yun. Maya-maya ay napadako ang tingin ni Chloe sa gilid ng labi ni Ben nang may mapansin siya. She narrowed her eyes at tuluyang nanangingkit ang mga mata niya nang malaman kung ano yun. Isang bakas ng kulay red na lipstick kasi ang nasa gilid ng labi ni Ben at imposible namang sa kanya nang galing ang bakas ng lipstick na yun. Because in the first place, hindi naman siya nagle-lipstick. Hindi naman na kailangan yun dahil natural na mapupula ang labi niya. At hindi na rin niya kailangan manghula kung kanino yun. Dahil may idea na siya. Si Haliparot. Nagtagis ang bagang niya at hindi niya maipaliwanag ang sarili kung bakit niya yun naramdaman. What's wrong? May dumi ka sa muka. Nakasimangot na wika niya rito. Nagangat siya ng tingin at nakita niya ang amusement sa mga mata ni Ben. Maya-maya napatingin sila kay Jen nang tumikim ito. Papansin lang talaga ang babaeng ito. Oh, hi Jen. Nakangiting bati ni Chloe nang magtama ang paningin nila. Fancy meeting you here. Ang plastic mo, Chloe Bell Bonita. Uwi ka ng mahaderang isipan. Oh, hi. Ganting bati din ni Jen. What was your name again? I'm sorry ha. Medyo hindi ako matandaan sa mga pangalan. Medyo apologetic na wika nito. Signs of aging yan. Nginitian pa rin ni Chloe ang babae kahit na gusto niya itong simangutan. Okay lang, sabi niya. Ganyan talaga kapag tumatanda ang isang tao, makakalimutin. Bubulong-bulong na dagdag niya. What are you saying? Oh, ako si Chloe Del Rio. Soon to be Mrs. Chloe Apolinar. Dagdag na wika niya. Hindi
Hindi napigilan ni Chloe ang magsalubong ang kilay nang makita ang paghila ni Jen kay Ben pagpasok nila sa loob ng furniture shop. Kung nasaan sila sa sandaling yun. Sa kakasunod niya sa mga ito ay nagmukha tuloy siyang alalay. Nakakainis. Ben, look at this one. What do you think? Is it beautiful? Let's ask Chloe. Napatingin si Chloe kay Ben nang marinig niya ang pagbanggit nito sa pangalan niya. What do you think about that sofa, Chloe? Why do we need to ask her? When it comes to this, she's an expert. Because Chloe's interior designer by the heart. Oh. Let's gather, Ben. Maya-maya ay hindi na niya mapigilan ang pagtaas ng isang kilay nang muling hinila ni Jen si Ben patungo sa direksyon kung saan nakadisplay ang iba't ibang klase ng kama. Do you still remember when we're still together, Ben? Kapag pumupunta tayo ng mall, palagi tayong tumitingin ng kama. Walang may pake. Naalala mo pa rin ba yon? Yeah. Sagot ni Ben. Sa pagkakataong yun sumulyap sa kanya si Jen na may ngisi sa labi. Hindi lang pala haliparot si Jen, impakta din. Maya-maya ay napatingin siya kay Ben nang tumunog ang cellphone nito. Excuse me, I'll just take this call. Paalam sa kanila ni Ben. Nang maiwan silang dalawa ni Jen sa kinatatayuan, ay nagkunwari siyang abala sa pagtingin ng mga kama. Do you think Ben loves you? Tumaas ang isang kilay niya nang marinig ang tanong na yun ni Jen. Humarap siya rito na nakataas ang kilay. Yes. I don't think so. I don't think he loves you the way he loved me way back. Jen, you know what? Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Basta ang importante para sa amin, alam namin na nagmamahalan kaming dalawa, na malapit na kaming ikasal. And do you think I'm stupid? Alam ko sa umpisa na hindi talaga kayo ikakasal ni Ben. Alam ko na isang palabas lang ang lahat. And besides, wala kang suot na engagement ring. And I asked our common friends. Tinanong ko sila kung alam ba nila na ikakasal na si Ben. At kung kilala ka ba nila? At alam mo ba kung anong sagot nila? Hindi daw nila alam na ikakasal na si Ben. At lalong-lalo na hindi ka nila kilala. Bubukas sana ang bibig niya para magsalita pero napahinto siya na muli magsalita si Jen. At alam mo kung ano nasa isip ko? Kung bakit pinalabas ni Ben na ikakasal na kayo? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako nakakalimutan. Na hanggang ngayon may puwang pa rin ako sa puso niya, na mahal pa rin niya ako. Na kaya niya yung ginawa dahil gusto niya akong pagselosin. At gusto mo ng pruweba na totoo ang sinasabi ko? Bubuka uli sana ang bibig niya para magsalita. Nang mapahinto siya, sa napansing tila ito natutumba. Jen! Napalingon siya kay Ben nang marinig niya ang pagtawag nito sa pangalan ng babae. Mabilis ding lumapit si Ben rito upang daluhan. Are you alright? Tanong nito. Mababa sa boses nito ang pag-aalala. Medyo nahihilo ko. Sabi ni Jen na tila nanghihina. Napatingin naman si Chloe sa kami ni Ben na pumaikot sa baywang ni Jen. Yumakap naman ang babae kay Ben. Sa nakita ay naramdaman niyang parang may pumiga sa puso niya. At nang mapatingin si Chloe kay Jen, nakita niyang nakatitig ito sa kanya na para bang ipinapahiwating ng titig nito na totoo ang sinabi nitong mahal pa rin ito ni Ben. Totoo nga kaya na mahal pa rin ni Ben si Jen? Paano na si Chloe?